Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Tayo po ay araw ng Martes. So pag ganitong araw, tayo po ay tumatalakay ng mga doctrinal issues ng Biblia. Kaya konting tiis lang mga kapatid dahil ang pag-uusapan po natin ay about sa doktrina at ito po ay, kung ito po ay narinig nyo na, salamat. At sana ay may maidagdag po ako sa inyo sa unawa tungkol dito sa pag-uusapan po natin. At kung sakali man na ngayon nyo palang maririnig ito, bear with me mga kapatid. At sa ating pag-aaral nito ay maintindihan natin. Bakit kailangan nating pag-usapan yung mga ganitong bagay? Samantalang, sinasabi nga nila, wala naman itong bahagi sa kaligtasan. Of course, mga kapatid, kapag pinag-aralan natin kapag nag-aaral kayo ng 7 church ages at ng 7 seals, lalong-lalo na yung 4 na kabayo, maiintindihan po ninyo dito po sa pag-aaralan natin kung bakit mayroong ganong kasaysayan. Pwede ba tubig? Huwag lang masyado malamig. So, ang ating topic po sa gabing ito ay pamamagatan po nating The Beast Rise Up Out of the Sea. Yung hayop na umahon buhat sa dagat. So, samahan po ninyo akong basahin sa Book of Revelation chapter 13 verse 1. Mailagay lang sa screen para lang mga kapatid mas makarelate din yung mga nasa Zoom or nasa Facebook Live kasi medyo sabihin na natin medyo malalim po ito, lalong-lalo na ito po ay mga prophetic at mga symbols na nakita po ni John the Beloved. Revelation chapter 13 verse 1, ganito po yung ating matutunghayan dito po sa wikang Ingles. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And verse 2, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as of the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat, a great authority. Muli tayong dumalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, pagpalain niyo po ang pagkakabasa sa inyong mga banal na salita. Muli kaming dumudulog po sa gabing ito. Samahan po kami, O Diyos, sa pag-aaral ng mga prophetic na mensaheng ito na ipinakita sa inyong lingkod na si John the Revelator, Panginoon. At sa huling kapanahonang ito ay inihahayag nyo kung ano po ang ginagawang pagkilos at ano ang ginawang pagkilos ng hayop na ito na umahon buhat sa dagat. Buhat sa sea. Lord, samahan po kami, pagpalain niyo po kami, at ingatan po, balutin niyo kami ng inyong banal na dugot, gamitin niyo lamang po ang inyong maliit na lingkod bilang pagpapala, alulod ng pagpapala sa aming mga kapatid sa gabing ito. Salamat o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pakibalik nga yung slide, mga kapatid. Sis, pakibalik mo lang yung slide na yan. Kung papansinin po ninyo,
yung hayop galing po sa dagat. Hindi po yan galing sa lupa. Dahil merong dalawang hayop na matutunghayan natin sa Revelation chapter 13. At ang hayop na may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at nagsasalitang katulad ng dragon. Pero galing siya sa lupa. Nasa Revelation 13 verse 11 po yan. Pero yung hayop ng Revelation chapter 13 ay umahon po galing sa dagat. At mapapansin mo na ang katawan ng hayop na ito ay combination ng tatlong magkakaibang hayop na nauna sa kanya. So hindi lang ito katulad ng isang hayop, kundi combinations ng 3 other beasts na nakasulat po ito sa Daniel chapter 7. Babasahin ko ulit ang Revelation chapter 13 verse 2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Pero itong hayop na ito ay hindi nag-umpisa ng multiple characteristic sa kanya, mga kapatid. Meron silang hiwalay na distinct o pagkakakilanlan bago ang kanilang characteristic ay mailagay sa isang hayop. Mga kapatid, kanya-kanya sila ng distinction. Bago yung karakter nito, yung pag-uugali nito, ay mailagay dito po sa isang hayop. At mapapansin mo, meron siyang 7 ulo. Pero sa umpisa lang, meron siyang 1 ulo. At meron din siyang 7 ulo at 10 crowns. Titingnan po natin itong hayop na ito na nakita ni John. Ito po ay nagsimula sa Daniel chapter 7. Na sa umpisa ay wala naman sa kanyang karakteristik ang 3 hayop na ito. Hindi nag-umpisa na may 7 ulo ang 10 crown sa kanyang sungay. Hindi po ganon. Basahin po natin sa aklat ni Daniel, chapter 7, verse 1. And the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and a vision of his head on his bed. Then he wrote the dream. Verse 2. Daniel spoke and said, I saw in my night vision by night, and behold, the 4 winds of the heaven strove on the great sea. So ito po ay isang vision at isang dream o dream. Ano po ang pagkakaiba ng vision at dream? Ang vision, ikaw po ay gising. Nakikita mo ang mga bagay habang ikaw po ay conscious. Hindi ka tulog. So ito po ay combination na naginip si Daniel, then nagising at nakakita siya ng vision. At sabi ng Daniel chapter 7 verse 2, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea. At ang 4 winds ay mababasa natin sa Revelation chapter 7, verse 1 and 2, na yung anghel ay umakyat sa sikatan ng araw
And then, yung apat na anghel ay pinipigil o pumipigil. Mga kapatid, anong pinipigil niya? Yung hangin. And four winds are four different kinds of conflict, which is political, economic, military, and ecclesiastical conflict. So yan po ang ibig sabihin ng apat na hangin. Apat na magkakaibang conflict. Politika, ekonomiya, military, at saka ecclesiastical or religious conflict, mga kapatid. The whole world, Middle East and Europe, having conflict since the time of memorial. Mga kapatid, matagal na yung laban na yan. Labanan ng Middle East doon sa Europe at saka Europe. So, and verse 3, and the four beasts, and the four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Yan, mga kapatid. Ito po yun. And the first was like a lion and had eagle wings. And beheld till the wings thereof were flock, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to them. In verse 5, and behold, another beast, a second like a bear, and it raised up itself in one side, and it had three ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, arise, and much devour flesh. And then, sa verse 6, after this I behold, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it four wings of a fowl. The beast had also four heads, and dominion was given to it. Yan po yung apat na yon, mga kapatid. Okay. Nakita nyo na. O, ito yung apat na hayop na yan. Yan. Ito yung four beasts. Yan yung nakita ni Daniel sa Daniel chapter 7. Yan po ang ating babaybayin ngayon. So, konting tiyaga lang kasi medyo malalim to. At hindi ko naman kayo i-overfed dahil baka malunod, mga kapatid. So, nakita ni Daniel yung hayop na katulad ng leon, hayop na katulad ng oso, at hayop na katulad ng leopardo. Tatlong magkakahiwalay na hayop na merong kanya-kanyang karakteristik nang sila po ay umahon. At ang hayop na nakita ni Daniel ay naglalarawan ng Babylonian Empire, ng Medo-Persian Empire, at ng Grecian Empire. Pero kapag tiningnan mo ang Revelation chapter 13, ang lion, ang bear, ang leopard na siyang karakteristik ng three world empire at magkakasama sa ikaapat na hayop na nakita ni John sa Revelation chapter 13, pero sa umpisa hindi ganon. Dahil na ang nakita ni Daniel, sila ay umahon bawat isa. Mga kapatid, bawat isa ang kanilang pag-ahon, hindi sabay-sabay. Basahin natin ang pang-apat. Ito po yung pang-apat na hayop. After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast.
dreadful and terrible and strong exceedingly. And it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and it stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Nang makita ni Daniel ang ikaapat na hayop, ito po ay kakaiba. Ang sabi riyan, kakilakilabot at makapangyarihan. Dreadful and terrible beast. At totoong malakas, sabi ng Bible, at may malaking mga ngiping bakal na nananakmay at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Di ba ganyan ang Roman Empire? At kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya, at siya ay may 10 sungay. At yan ang karakteristik ng Roman Empire, brothers and sisters. So let us see the meaning of this fourth beast na nakita ni Daniel. Basahin po natin sa verse 16 up to 17 ng Daniel chapter 7. I came near unto one of them that stood by and asked him the truth of all this. So he told me and made me know the interpretation of the things. These great beasts which are the 4 kings which shall arise out of the earth. So itong 4 na umahong hayop ay walang iba kundi ang 4 na kaharian na tumayo sa lupa, mga kapatid. At pinahintulutan silang mamuno hanggang sa panahon na itinalaga ng Diyos ang paghahari ni Kristo sa millennium. Meron silang panahon na sila ay nag-decline. And then nakaka-recover din po sila. And eventually, hanggang sa huli po yan, until the Lord Jesus Christ return and set up His earthly government last for 1,000 years. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Hanggang bago dumating at maghari si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pansinin ninyo na ang propetang si Daniel ay walang pakialam na malaman ng 3 hayop. Hindi siya interesado dun sa 3 hayop. Mas higit siyang interesado dito po sa ika-4 na hayop. Dahil hindi naman nagtanong si Daniel tungkol sa 3 hayop. Nang magtanong po siya sa anghel, kundi ang sabi niya, gusto kong malaman ang ika-4 na hayop. Daniel 7 verse 19. Then I will know the truth of the 4th beast, which was diverse from all the others, exceedingly dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass, which devour, break in pieces, and stamp the residue with his feet. And verse 20, and of the 10 horns there were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes, and the mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. 10 horns that were in his head. 10 horns, mga kapatid, that 10 sungay na nasa kanyang ulo. Singular head. Singular head, nag-iisang ulo ang ika-4 ng hayop at hindi nag-umpisa na merong 7 ulo. Pero sa Revelation chapter 13, 7 ulo ang makikita mo. Dito sa sa Daniel chapter 7, Revelation 13, 7 ang ulo. Dito sa Daniel chapter 7, 1 lang ang ulo. Ang ika-4 na hayop, nag-umpisa, meron lang 1 ulo. At isa pang mapapansin natin na ang sungay ay walang crowns. Pero sa Revelation chapter 13, ang sungay niya ay merong diadema o crowns.
At yan po ang babaybayin natin. Bakit nagkaroon ng 7 ulo? Bakit nagkaroon ng crowns na dati wala naman? Pero, na makita ni dyan sa Revelation chapter 13, ang 10 sungay, merong mga crowns. Ibig sabihin, sa kanyang sarili ay mayroong pong pagbabago. Kasi yun din yung hayop na yun eh. So meron siyang pagbabago. Meron siyang progression. So na makita ni Daniel ang ika-4 na hayop na katulad ng isang leopardo at ang kanyang paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Hindi po. Ang nakita ni John, lahat po ng karakteristik, lahat ng nasa 3 hayop, eventually, ay mag-i-incorporated dito po sa ika-4 na hayop. Magsasama-sama lahat yun. Yung dati separate distinction, magsasama-sama po yan. Naintindihan niyo naman. Ibig sabihin lang ito kung gaano po ito kalakas. Kung gaano po ito kamakapangyarihan at higit sa lahat ay kung gaano siya kakilakilabot. Itong hayop na ito. Dahil itong hayop na ito ay magtatagal po hanggang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Daniel chapter 7 verse 20. At tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo at isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagayaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Dahil nakita ni Daniel sa mga sungay, may isang maliit na sungay na sumibol. Doon po sa Daniel 7 verse 8. Ang sabi riyan, I consider the horns. Naririnig ba ako? I consider the horns and behold, there came up among there another little horn, before whom there were 3 of the person plucked up by the roots. And behold, in these horns were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. So, yung daw sungay na maliit ay katulad ng mata ng tao at nagsasalita ng dakilang bagay. Sa Daniel 7, mga kapatid, chapter 7 ng Daniel, makikita mo na parang 11 horns. Kasi merong 10 tapos mayroong isang maliit na sumibol na parang mata. At sa Revelation chapter 17, nang ang hayop po ay mag-evolve into 7 heads. Nag-evolve siya, naging 7 ulo. Makikita mo na meron itong 8 ulo. Naintindihan po nyo? Yung dito sa Daniel chapter 7, may 10 sungay, may lumabas na isang maliit na parang mata. So parang 11 horns. Pero sa Revelation chapter 17 na mag-evolve into 7 heads, nakikita mo meron itong 8 ulo. Dati 7, magiging 8 siya. So nag-i-evolve siya mga kapatid. Kaya mga simbolismo yan. Pinapaliwanag ko lang muna yung mga simbolismo. Dito ay katulad ng may 11 sungay. Pero sa Revelation chapter 17, meron itong 8 ulo. Pero originally, meron itong 7 ulo. Pero sa Revelation chapter 17, panibagong ulo ang sumibol, mga kapatid. At yan ay walang iba. Makinig kayo. Walang iba itong sungay na ito. Ito po ay ang opisina ng Antikristo. That is the ministry of Antichrist.
Kuha nyo? Okay. Daniel chapter 7 verse 20. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes, and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. Yan, mga kapatid. And verse 21. At ako'y tumingin at ang 10 sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. So itong sungay na ito sa kasaysayan ay pinahintulutan na siya po ay pag-usigin, patayin ang mga mananampalataya ng ating Panginoong sa Kristo. In Daniel chapter 7 verse 23, thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom of the earth, which shall be diverse from all the kingdom, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it into pieces. Mga kapatid, ito po ay ang Roman Empire. After ng Grecian Empire, ano ang nangyari? Pagkatapos ng mamatay si Alexander the Great, nahati ang kanyang kaharian sa kanyang 4 na generals. Pero yung 2 niyang general ay nag-away. Mababasa niyo yan sa Book of Daniel chapter 8. Basahin niyo na lang the whole chapter of Daniel chapter 8. Nagkaroon ng away po yung mga yan. So, ang Seleucid king at ang Ptolemy king, yan po yung mga nag-away. Seleucus represent Syria. And Ptolemy represent Egypt. Itong 2 ito, magkalaban po ito. Mga kapatid. So, then eventually, after the Grecian Empire, after some 100 years, from the west of Europe, ang Roman Empire ay naging pinakamalaking imperyo sa whole world at that time. Brothers and sisters. And Daniel chapter 7 verse 23. Thus he said, the fourth beast shall be fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. Kapag sinabing whole earth, mga kapatid, pag sinabing whole earth, means hindi ibig sabihin buong mundo. Hindi buong mundo yon. Pag sinabing whole earth, parang ganito. Nabasa nyo, the whole earth was filled with water. Hindi ibig sabihin na yung buong mundong ito ay inapawan ng tubig. Hindi po. Ganon din dito. Pag sinabing whole earth, hindi yan ibig sabihin ay buong mundo. Ang buong lupa na binangbanggit dito ay ang prophetic earth. Wala pong empire na may kakayahan na maghari sa buong mundo. Wala. Sa kasaysayan, walang naghari sa buong mundo. Nakontrol niya ang buong mundo. Wala pong ganun. Hindi lahat. Kaya sabi ng Daniel 7:24, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Ang Roman Empire, nag-umpisa po yan sa Europe. Maging ang Grecian Empire, nag-umpisa rin sa east part of Europe. Ang Roman Empire represent the western side ng Europe, and then eventually nasako po nila yung buong Europe, and then lumawak sila sa Middle East hanggang Africa. At sa panahon po ng pag-decline ng Roman Empire, may mga tumayo na barbaric kingdom na nagrepresenta bilang 10 sungay. May mga barbaric kingdom, 10 yan. Hindi ko na lang inilagay po. Kasi baka parang boring na yan masyado. Sila po yung mga barbarian kingdom na tumayo sa panahon ng bumagsak ang Roman Empire. Ano yan? Yung mga Ostrogoth, pag nabasa niyo yan, mga Vandals, mga Heruli, mga kapatid. Sila yun.
Pero galing po lahat yan sa Roman Empire. Pero nang sila ay dumating, wala po silang crowns. Dahil ang crowns ay sumisimbolo at itong barbarian kingdom ay mag-i-evolve into royalty o yung pagkahari. Original, wala silang crown, ha? Nakita ninyo sa Daniel chapter 7, walang crown, mga kapatid. So, katulad po ng mga Vikings ng Norway. Lang sila, nakikipagdigma. Maging ang mga English. Eventually, yung mga tribal leaders na nag-assume ng leadership, nagtayo po sila ng sariling dynasty, mga kapatid. At naging royal family. And then yung mga successor po nila na sumusunod sa kanila, afterwards, meron na po silang Windsor family. Parang ganito. Nag-umpisa lang sa isang maliit na tribo. Like the people of Israel, sa sa Revelation chapter 12 na tinalakay ko. Di ba, isang maliit na tribo lang sila? And then naging isang sikat na bansa, famous country. Naging proverbs nga sila, kawikaan sila. Ganon din ito. Ito mga Vikings na ito, itong mga English na ito. Mga leader tribes lang ito. And afterwards, naging po na po sila. Naging royal family na, makaharing family na sila. At itong mga horns o mga sungay ay ganito rin ang nangyari kung paano sila naging bansa sa Europe. Nakuha nyo? Yung mga Vikings, maliliit na tribo hanggang ma-develop nila, maging bansa sila. At sila po ay naging Norway country. Maging yung mga Germanic tribes, maliliit lang yan. Naging royalty sila, naging isang bansa sila. Mga kapatid. From Europe from Roman Empire, nang ito'y mag-decline. Lumabas sila, tumayo sila. Sila yung mga horns. Sila yung mga sungay na maliliit, mga kapatid. Okay, naintindihan niyo na po. Lakas kasi nitong ulan, kaya hirapan ako. Pero nang sila po ay mag-umpisa, hindi sila nag-umpisa as a royalty or nation on their own. Hindi po. Hindi ganun ang umpisa nila. Kundi humiwalay sila sa clutches ng Rome. Ha? Kung halimbawa ito yung Rome, umalis sila ron. Sa pag-decline ng Roman Empire, itong barbarian kingdom, mga kapatid, ay sinakop ang Rome. Humiwalay sila, pero sinakop din nila yung Rome. Yung mga Vandals, mga Ostrogoths, mga kapatid. Hindi ko na masyado detail, masyado mahabang detail yan. And eventually, nagkaroon sila ng sariling kalayaan at kasarinlan. Katulad ng mga British, mga kapatid. Na-develop sila as a nation, as a kingdom, as a royalty. Hindi pa naman sila bansa nun. Kundi kilala sila sa royalty. And now ngayon, mga bansa na sila. Yan ang dahilan kung bakit sa Daniel chapter 7, meron horns, meaning individual powers. Yan po ibig sabihin ng horns. Kaya sa Daniel merong horns, merong sungay. Ang mga sungay ay naglalarawan po ng kapangyarihan. And among these powers came the little horns. Buhat sa kapangyarihang ito, may lumabas na isang maliit na sungay na mukhang mata. At ang nakakagulat, dahil maliit lang siyang sungay, pero nagawa niyang bunutin ang tatlong makapangyarihang hari. Basahin natin, Daniel chapter 7 verse 25. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon
at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Mga kapatid, imagine na yung ginagamit nating calendar ngayon, alam ba ninyo yung ginagamit nating calendar ngayon ay galing sa pangalan ng dalawang Pope? Sino yan? Si Pope Gregory at si Pope Julian. Ang una nating ginamit ay ang Gregorian calendar. And then yung Julian calendar. Kaya 365 yan. Pero in Israel, yung prophetic, ay 360 days a year. So binago nila ang panahon. At sabi riyan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. So itong little horn o maliit na sungay, eventually babaguhin po ang kautusan. Ano pong kautusan ang kanyang babaguhin? Ang biblical laws. For example, binago nila ang doktrina ng Godhead. To monotheism to polytheism. Ano ba ibig sabihin ng monotheism? Mono, one. One God. Yung polytheism, marami. Maraming Diyos. Kaya nga yung polygamy ay maraming asawa. Yan ang ibig sabihin niya. Kuha nyo, mono is one. One God. Polytheism is many gods. From mono to polytheism. Binago nila yung Godhead na maliit na sungay na ito. Infant baptism. Pinalitan nila, binago nila. At yung priest, yung pare, hindi pinapahintulutan na mag-asawa. Bawal sa kanila yon. Ano pa? Nagdagdag sila ng mga purgatory, Eucharist, marami pang iba, mga kapatid. At sila ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa panahon, hanggang sa isang panahon, isang taon, ang ibig sabihin niyan. At mga panahon, 2 taon, at kalahati ng isang panahon, 1.5 taon. So ilan yon? 3.5 years. 3.5 years at yan ay magaganap sa last part of 70th week of Daniel. 1 week ni Daniel. Pansinin natin itong ika-4 na hayop na nakita ni Daniel ay nagsimula na meron pong sariling karakter. Meron siyang sariling ugali. Umahon siya na hindi kasama ang 3 hayop. Meron siyang isang ulo, mga kapatid. Meron siyang isang ulo at meron siyang 10 sungay, pero walang crowns. Then eventually, buhat sa singular head, sa isang ulo, nag-evolve ito into 11 heads. Buhat sa pagiging merong sariling identity, nang makita ni John sa Revelation chapter 13, ang kanyang sarili ay ini-incorporate sa 3 magkakaibang katangian ng ibang mga hayop. Ang Babylonian, ang Persian, at Grecian. So lahat ng kapangyarihan at kayamanan at lahat ng nasa 3 hayop ay nagsama-sama po sa ika-4 na hayop. Nag-bolt in. 3 hayop ay nagsama-sama sa ika-4 na hayop. At itong 4 na hayop ay ginagabayan ng 4 satanic demons. At mapapansin natin sa Revelation chapter 13 na ang ika-4 na hayop ay merong katangian ng 3 hayop sa kanyang sarili. Naalaala niyo ba yung 4th horse rider? Ang pale horse rider ay combination ng white horse, red horse,
and black horse rider. Nag-bolt in sila, ang result ay fail horse rider. Kaya sabi ko nga, maiintindihan nyo pag nag-aral muli kayo ng 7 church ages, ng 7 seal, kung bakit meron yan. Kasi related po yun dyan yung pinag-uusapan natin. Ito'y political into ecclesiastical or religious. Yung fourth horse rider at ang fourth world empire, they will work until the end. Hanggang katapusan po yan. Mga kapatid, hanggang pagdating ng ating Panginoon. At itong four demonic spirit ay nagtatrabaho o magtatrabaho sa isang linggo ni Daniel. Especially do sa last part in a 3.5 years. Last part, yung natitirang 3.5 years. Yung Jacob's trouble, mga kapatid. Jeremiah chapter 30 verse 7. The last part. Kasi yung 1 week na yun, mahahati yun. 3.5 and 3.5. At doon, hanggang doon po yung pagkilos ito. Last part. Last 3.5 years. So, the same strategy ni Satan, mga kapatid. Parehas na estratehiya ng kaaway na ginamit during church ages. At katulad ng ginawa ng hayop, parehong pamamaraan din po ang ginamit na walang iba kundi ang Roman Empire. Kaya pwede nating i-align itong dalawang ito at makikita natin kung papaano po sila naglakbay through time sa mahabang panahon. Dahil ang ikahapat na hayop, which is a Roman Empire, ay naglakbay sa panahon na katulad ng nobya ng Panginoong Jesucristo ay naglakbay din for 2,000 years. So, ganun din siya. So, na mag-umpisa ang fourth beast, that was the Roman Empire na naghari sa mundo, in the birth of Christianity, mga kapatid. Di ba Roman Empire nung ipanganak ng Panginoong Jesucristo? At ang Kristyanismo, Roman Empire na yan. So itong hayop na naghari sa mundo, ito ang hayop na ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa Israel. Roman Empire. Dahil sa panahong ito, ito ang hayop na kumukontrol sa buong lupain ng Palestine. Ang hayop na ito ang naghahari sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon ng iglesia. I hope na makita natin dito yung parallel, yung pagkakaparehas ng first seal, second seal, third seal, at ini-incorporate sa ikaapat na selyo. At eventually, itong fourth beast ay mag-i-evolve, mga kapatid, mag-i-evolve into political empire. And then, it evolved into religious empire. From political empire to religious empire. Mag-i-evolve po yan. So, use our understanding, mga kapatid. The fourth seal, incorporate and understanding about the fourth beast. Parehas nag-incorporate yan, mga kapatid. From Daniel chapter 7 to Revelation chapter 13, then eventually in Revelation chapter 17, dahil ang fourth empire, which is the Roman Empire, ay mag-i-evolve at gagamitin ni Satanas para pag-usigin ang iglesia ng Panginoon. At yan ang dahilan na ang maliit na sungay ay nakipagdigma sa mga banal. At nanaig laban sa kanila until the week of Daniel. Kaya nga ang first seal, ang second seal, ang third seal, ang fourth seal ay parehas, is the same. Brothers and sisters, basahin natin ulit, Revelation 13 verse 1. At siya'y tumayo sa buhangin.
And I stood. At siya ay tumayo sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. Ano ba? Yan. Yan. Kita nyo? O, isang hayop, pag-ahon niya sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang sungay ay may 10 diadema, at ang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. Mga kapatid, kita ulit natin. Okay? Verse 2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibibigay sa kanya ng dragon. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan. At dakilang kapamahalaan. Na kapatid. So, ano ba ito? Ano itong binabanggit dito na binasa natin? Puntahan natin ang Revelation chapter 17. Verse 9. Yeah. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na kinauupuan ng babae. So, ito palang 7 ulo na binanggit dito na may 10 sungay at 7 ulo ay 7 bundok na kinuupuan ng babae. The city of 7 hills, mga kapatid. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa'y hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Yan. Sino yung mga yan? Yan. 5 hari ang binanggit. Amen? Sabi riyan, at sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa'y hindi pa dumarating. Okay. Yan yung 5 hari, 5 good emperors. Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, and Marcus Aurelius. So, binanggit dito, 5 ang nangabuwal. At narito yung isa. Ang tanong, sino yung pang-anim? Ito po yung pang-anim. Ang kanyang pangalan, Flavius Valerus Constantinus. Yung pang-anim, walang iba kundi si Constantine the Great. Kapatid. So alam natin si Constantine the Great, anong ginawa niya? Siya ang nagpasimula ng Christianity ng 325 AD. Sinakop niya, ang pinag-isa niya ang western at eastern part ng Europe dahil magkaaway ito during the time. Doon sa Battle of Milvian, mga kapatid. Siya yung ika-6. And then ang sabi ron ay yung meron daw pang-7. Ang tanong, sino yung pang-7? Okay. Charlie Mag. Babasahin ko ha. Rewarded by the Pope, head of the Christian Church, for his loyalty to the Church with the title King of the Romans, tried to establish a united Christian empire across Western Europe, but it did not survive his death. Valued education and did much revive formal learning in Europe, laid the foundation for the European feudal system that dominated the Middle East, the Middle Age. So, mga kapatid, yung 5 na yan, may kinalaman lahat yan sa paglago ng ekonomiya nila, sa mga military nila. Itong 5 ito. And even si
Flavius Valeros, may kinalaman naman sa Kristyanismo. And then yung pang-pito ay si Charlie Mag. Yan. Charlie Mag. O Charles the Great, who was military general in the restored Pope Leo III, who had been exiled. In return, Leo placed a crown on Charlie Mag and named his emperor of the Romans. We secured the relationship between Frankish kings and the papacy. Charlie Mag became the first ruler of the Holy Roman Empire, a dynasty that would last for more than 700 years. Charlie Mag imposed order on empire through the church and state, ordered the standardization of Latin, textbooks, manuals for preaching, schools for clergy and people, new form of handwriting, and this promoted education in scholars and produced a precise writing language, particular Latin. Yan yung nag-dethrone ng Pope, mga kapatid. So malaki ang kinalaman niya. Saan? Sa economy, sa mga pagsusulat natin, lahat ito, standardization, mga kapatid. So makikita mo yung, kaya apat lang yung mga yan. The Babylonian Empire, ang nag-umpisa ng mga librarian, mga kapatid. And then, the Medo-Persian Empire, military, and then ang Grecian o Greco-Macedonian Empire, ang kanilang inintroduce ang sport. And then, the final, itong the Roman Empire. Lahat po yun ay kanyang ginawa lahat. Yung ginawa ng tatlo na yun, kanya rin ginawa lahat ito. Dahil nag-volt din siya. Anong ginawa ng dynasty ni Genghis Khan, ang Mongolian Empire? Wala siyang contribution sa paglago ng economy, and that's why hindi siya kabilang po dyan. Kahit na siya ay nagtagal for more than 200 years. Siya ang pinakamatagal actually na naghari sa imperyong ito. Of course, ang Roman Empire, kasi nagpabago-bago yan. Naging Holy Roman Empire yan. From political into ecclesiastical. So, yun yung mga background lang, mga kapatid. Tinikwento ko lang yung mga background dyan. At ang hayop na naging siya ay wala na. At siya ring ikawalo at siyang ikapito ay patungo raw sa kapahamakan. So ito mga kapatid yung rise of the papacy. Yung pangwalo. Yung si Pope Gregory I the Great. Yan. Recognized as first Pope. Kasi mga nauna, mga Caesars, then emperors, and then the Pope. Ito yung rise of the papacy. From wealthy senatorial Roman parents, but give it up to become a monk. Elected mayor of Rome because of his piety, given dollars by emperor to take care of Italian reputes. After parents die, take inheritance and start 7 monasteries. Turns father place into monastery. Refuse to let anyone call him Pope. Servant of God. So si Pope Gregory I, yan yung raise apo ng mga papacy, mga kapatid. And then, papasin ninyo, yan. The Tayara Tiara is the Pope's crown. There are more than 20 actual papal tiaras in existence. Over the period of about 1,000 years until recently, its new Pope was crowned with the tiara of his coronation. And since the 14th century, the Pope's tiara has had 3 tiers. According to the Vatican, the 3 layers symbolize the triple power of the Pope, Father of Kings, Governor of the World, and Vicar of Christ. Pope, Father of the Kings, Governor of the World, and Vicar of Christ. Kaya yung tiara na yan ay may 3 siyang tiers. 3 patong, mga kapatid. So, ibig sabihin, that is a blasphemous claim, mga kapatid. Kasi, 3 kiniklaim niya, mga kapatid. That is a blasphemous claim. Okay. Revelation chapter 17 verse 1. Dito na tayo. Anong sabi yan?
At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. At siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. So, meron siyang alak. And what is the wine? Ano yung alak? That is her teaching. Aral niya yun, yung alak. Ano bang ginawa niya? She made the kings of the earth drunk. Nilasing niya yung mga hari sa lupa ng kanyang false doctrine. Dahil ang wine is revelation. And if you recall, the 3rd seal sa Revelation chapter 6 verse 6, and see thou heart not the oil and the wine. Huwag mo sasaktan. Sabi ron, I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou heart not the oil and the wine. Huwag mo sasaktan ang langis at ang alak. So wine represent the quickening power of the revelated word. Dahil ang power ay nasa wine. That represent the power of the word. Kapangyarihan ng salita. Pero itong babaeng ito ay pinervert ang kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo by claiming na meron siyang kapangyarihan, mga kapatid, sa lahat ng mga kaluluwa. At kahit maging ang mga hari ay natatakot. At yan din ang dahilan kung bakit nagawa niyang kontrolin ang kalahati ng Europe. Maging ang mga hari at potentate ay takot sa kanya dahil may kapangyarihan siyang mag-alis sa pwesto. So siya yung ikawalo. Ano yung ikawalo? Papacy. Mga kapatid. Political to religious. So itong babae namang ito ay nagre-represent ng religion. Ang bride ay nagre-represent as a feminine gender. So, we are the bride and we are virgins. Pero itong babaeng ito ay hindi virgin, kundi isa siyang harlot o patutot. Mga kapatid. So, Revelation chapter 13 verse 3. Ano sabi? At ako'y kanyang dinala sa espiritu sa ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Sa Revelation chapter 13, hindi binanggit ni Jan ang kulay. Tama. Wala kayong mababasa na binanggit ni Jan sa Revelation chapter 13 ang kulay ng babaeng ito o ng hayop na to. Pero dito sa Revelation chapter 17, binanggit ang kulay. Dito po sa Revelation chapter 17, binanggit ang kulay ng hayop. She is scarlet color beast. It makes a royalty and religion. Pagiging hari, yung makahari, at ang relihiyon. If you recall kung paano magdamit yung mga cardinals, lagi silang nakasuot ng scarlet colors, di ba? Kulay violet, kulay red. Di ba yan ang makikita mong suot nila? It represents of royalty and religion. Revelation chapter 17 verse 4. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga halagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. So, yung babae na ngayon ang kumukontrol. And the religion takes over politics.
Kontrolado niya. Imagine kung gaano makapangyarihan ang babaeng ito. Nagawa niyang kontrolin yung politics. Yan yung sinasabi kong a little horns na sumibol, pero kaya niyang gapiin lahat. Mga kapatid, at ito yung ikawalo na hari, siyang pito na magiging ikawalo. That is the office of the papacy. Meron siyang kakayanan na kontrolin itong political empire. At sa description ni John, ito po ay napakamakapangyarihan. Dahil meron siyang katangian ng tatlong hayop, ang lion, ang leopard, at oso na nagsama-sama dito sa ikaapat na hayop. Yung singular power na nasa kanya at ang mga katangian o karakteristik ng tatlong hayop at ngayon ay kontrolado ng babae o ng relihiyon. At nararamdaman ng babae ng kulay ubi at ng pula. Ang kulay ay napakahalaga dahil color is a represent of religion and royalty. At yung dalawa naging isa. Kaya sa Catholic, merong religion at political empire. Meron silang sariling royalty. Dahil ang hopes ay nagre-represent ng Caesars ng Rome of the old and religion. Mga kapatid, yung Pope nagre-represent eh. Siya nagre-represent. Samantalang in the old, yung Pope nagre-represent ng religion. Yung Caesars ay nagre-represent naman ng Rome of old. Kaya nga ang trato nila sa Pope ay hindi ordinary. Na kahit ang Pangulo ng Estado ay yumuyukod sa kanya. That tells you kung gaano ka-powerful ang babaeng ito na may kakayanan siyang kontrolin ang bilyong tao sa buong mundo. Ilan ba ang bilang nila? Ilan ang members nila? 2 billion. Mga kapatid. Revelation chapter 17 verse 4, at nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga halagang bato at mga perlas. That is speak about wealth. Ang Roman Catholic Church ay napakayamang institusyon. Dito lang sa Pilipinas, lahat ng mga schools na yan ng mga pangalan ng santo, pag-aari nila yan. At ang mga miyembro nila, di ba, ang yayaman din. Mga senadors, mga kapatid. Sabi ng Revelation 17 verse 4, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Pakibalikan niya yung babaeng may hawak ng cup. Pakilagay nga dyan. Sabi riyan, meron din siyang cup. Meron po siyang cup. O saro. Pakita nga natin. Nasaan na ba? Yan. So, meron siyang cup, mga kapatid. So, saro. Meron siyang cup o saro. Imagine nyo, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo may sariling hawak na sarili niyang saro, di ba? Meron. Makita natin ang ating Panginoon. Ayan. Meron din siyang sariling baso eh. May sarili siyang saro ang ating Panginoon. Itong babaeng ito, meron ding sarili. Anong ibig sabihin ng cup o saro? The cup represent the covenant. Covenante po yan. Basahin natin ang Luke chapter 22 verse 19. And he took the bread. And he took bread and gave thanks and break it and gave it unto them, saying, this is my body
which is given for you, this do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, this is the cup of New Testament in my blood, which is shed for you. So yung babae, mayroon din siyang cup. Si Kristo, mayroon ding cup. Ano yung cup ni Kristo? New Testament covenant. Yung dugo na yon ang ipinangtubos sa ating mga kasalanan. Yung babae, mayroon ding cup o saro, mga kapatid. Pero tingnan mo kung ano ang laman ng kanyang cup. Katulad ba ng Panginoon? No. Having a golden cup in her hand. Anong nandoon? Full of abomination and filthiness of her fornication. Hallelujah. Kung ang Panginoong Hesus ay may sariling covenant, ito ding palang babae, mayroon ding sariling covenant. Ang mga hari sa lupa ay uminom at nalasing. Nagkaroon sila ng kobenante sa babae. Nangalunya sila sa babae. Kaya tinatalakay natin ito sa mga pag-aaral natin sa susunod, malalaman natin kung tayo ba'y nangangalunya pa dito sa babaeng ito. Sa lalim nito. Sa lalim ng, sabi ng Biblia, depth of Satan. At sabi ni Kristo, hindi na ako magpapasan pa ng panibagong pasan. Revelation chapter 3 yan, mga kapatid. Church of Thyatira. So, at sa kanyang noo, yeah. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot, at ano? At kasuklam-suklam sa lupa. Bakit tinawag ng Mystery of Babylon? Ano ba ibig sabihin ng Babylon? Babylon means confusion. Sino ang unang nagtatag ng Babylon? Si Nimrod. Si Nimrod po ang kauna-unahang nagtayo ng maling relihiyon. At pagkatapos si Nimrod, si Tammuz at si Semiramis ang kauna-unahang Trinity. Si Nimrod, si Semiramis at si Tammuz, sila po ang kauna-unahang Trinity. So, ano ang nangyari sa ginawa ng Torre ni Babel ni Nimrod? Ang Diyos ay nagpadala ng spirit of confusion at nangalat ang mga tao sa buong mundo. So, Babylon is associated with confusion. Kaya pag pinag-aralan mo itong relihiyong ito, makukonfuse ka. Mga kapatid, hindi natin sinisiraan sila, hindi natin minamard ang Katoliko. Kundi sinasabi lang natin kung anong ating pananaw, anong ating stand, anong ating pananampalataya. Against lang tayo sa kanilang katuruan, not the people. Mga kapatid. So, sana ay makapagbigay ito ng panibagong informasyon sa inyo. At ipagpapatuloy natin sa mga susunod na pagtalakay natin dahil nandun pa lang po tayo sa Revelation chapter 13 verse 2. Dahil sa verse 3, nasugatan po yung hayop at pag-uusapan natin yun. Tayong lahat ay tumayo. Ama namin Diyos, salamat po sa gabing ito, sa aming naging pag-aral ng inyong mga salita, mga kapatid, ng aklat ng Biblia sa Revelation chapter 13, Lord God, about the beasts that rise up out of the sea. Lord, salamat po sa isang pag-aaral ng mga kasaysayang ito at dalangin po namin kung paano namin ito may apply, Panginoon. Paano namin mas lalo pa kaming magsusumigasig, Panginoon, na aralin pa po ang mga natatagong hiwaga ng Biblia, Panginoon.
ang mga type and shadow po nito sa panahon ng 7 church ages, Lord God, upang hindi kami madaya ng kaaway, Panginoon. Lalo't sa panahon namin, punong-puno ng pandaraya ang kaaway, Panginoon, at ang inyong mga anak ay sa malimit na madaya, Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po kami sa aming pansamantalang pagtatapos at maging sa pag-uwi namin ang aming kanya-kanyang tahanan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo rin ang mga kapatid namin, naka-fellowship namin sa Facebook Live sa gabi pong ito. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng amen. God bless you, mga kapatid. Thank you.